Magandang araw po sa inyo lahat. Welcome po sa panibagong video natin dito sa Makapili TV. Ngayon, ang pag-usapan nating issue ngayon dito ay yung nilabas na statement ni Sas Ruganda Sasot laban dito sa isang vlogger na di umano pinopondohan ng mga Marcos. Sino kaya itong vlogger na pinatatamahan dito ni Sas sa sinasabi niya? Dito paliliwanag di Banat Bay para bigyan tayo ng konting ideya kung sino tong vlogger na to na binabanatan dito ni Sas. So panoorin po natin to. Grabe naman, anong devil dyan? Hindi si Sas ang devil dito, yung pinag-uusapan niya. Eto, tutal, gumawa ka naman ng chismis sa bisa ko. Kasi mainit ang ulo ni Sas ngayong mga nakaraang araw eh. I will then just give you a dose of your own medicine, which is very factual. The UK, naku, patay tayo dyan. Sino kaya ito nasa UK? Naku, rejected your student visa application. It was First Lady Liza Marcos who fixed it for you. Naku po, rejected ka pala. Tali-talinuhang vlogger, bobo pala. Bobo. Without the influence associated with her husband, you're nothing but a second copycat. Which is okay naman na pampalubag loob after they didn't give you the presidential advisor on political affairs position. Di ba naalala nyo, kinikwento ko na to dati? Di ba naalala nyo, kinikwento ko na to dati? May isang vlogger nang hihingi ng presidential advisor on political affairs. Kahiya-hiya, kapal na mukha mo. Alam mo, ito kwento talaga ito sa akin, ha? Basta, nung tagaloob, nung nanghingi daw yan ng political affairs, tinawanan daw siya ng mga tao sa loob. Sino ba yan? Feeling naman yan. Ang laki ng ambag niya sa pagkapanalo ni Marcos. Totoo, tinawanan daw siya. Siguro naman kilala niyo na kung sino yung vlogger na sinasabi ni Banat Bay. Ako, pagkakahula ko, walang leeg to. Tsaka yung sinasabi niya, nag-aaral daw to, pinag-aaral daw to sa UK. Yun ang sabi nila rito. Grabe kasi, alam nyo, even if there's a big part na sinasabi nga nila, si First Lady, ang pag malakas ka, malaking parte. Tama naman yun, okay? Which is normal. Normal yan sa politika ng Pilipinas. I'm not saying it's good, but it's normal in the Philippines na nagagamit ng lakas. Okay? Pero, kahit papaano, dumadaan yan sa screening committee. Kung maalala nyo, there were 4 guys in the screening committee noon sa kay Marcos nung nagsi-screen. Yung dumaan daw yan tao na yan, nung nakita nila yung papel, ginawanan daw siya nung 4 na yun. Hindi nga graduate eh. Paano magiging political presidential advisor ito? Hindi nga graduate. At sino ba to? Ano ba kontribusyon nito? Feeling niya kasi, malaki talagang tao siya. Ano to, narcissist na tao ito, kaya laki ng ulo eh. So, ibig sabihin itong vlogger na to, yung bilib na bilib sa sarili niya. Di ba, pag napapanood yung to, feeling niya, ang dami niyang alam, ang dami niyang na siya yung pinakamalaking iniambag dun sa nangyaring panalo ni President Marcos. Yung pinangangalandakan niya di ba, parang ang lakas-lakas niya, nako-contact niya meron siyang personal number ni President Marcos, ni First Lady Liza. Yun yung lagi niyang bukang bibig Which is okay naman sa pampalubag loob after they didn't give you presidential advisor on political affairs position, which you claim they promised. Pinangako daw sa kanya yun. And which you were already prepared to take an oath. Ay, mali. Ay, walang leeg. Walang leeg nga. Sa ngayon. Tambalos-los na Pinoy. Yun, kilala niyo na kung sino.
tambalos-los na Pinoy. Tambalos-los na Pinoy. So, kaya yung siguro sinasabi dito ni Banat Bay. Surely, duly elected, appointed person of this, if this administration will serve the country in best interest. Kapal! Ang kapal mo, Day. Ready na ang oath mo, ha? Sino gumawa? AI? Chat GPT? They told you it was Biku stop your appointment. Alam ko yan. Oh well, you're not as smart as we thought you were. By now, you should already know what's going on, no? But let me just put it to your crude, di ba tawag dyan? You lost your case against Jobber while BBM is president. Reza, the wedding godmother of Jobber, got acquitted. Di ba sinabi ko sa inyo yan? Sinabi ko sa inyo yan noon. Oh. Dahil sa pag-convict sa kaso niya, hawak siya ngayon sa liig. Hindi siya makakagalaw. Kala ko ba Banat Bay, wala siyang liig? Paano siya nahawakan sa liig? Sa bagay, hindi naman makagalaw liig nun. Hindi talaga siya makakagalaw. Bakit? Wala eh. Convicted siya eh. Oh. Ganun pala. Ibig sabihin, itong si tambalos-los na Pinoy, convicted. So, kinasuhan to. Ngayon, parang lumalabas, nagtatago to ngayon sa UK. Kasi kung convicted dito sa Pilipinas, once na tumapak yan dito, kulong yan. If you didn't act like a feudal lord to me last year, I would have included you in my settlement case with Jobber. Kasi nagkaroon ng settlement case na kinikwento si Sas kay Jobber para nagkaroon ng kasunduan. Kesa daw na sumali itong si Tambalos-los na Pinoy, nagmayabang pa, parang something like that. Inaway pa si Sas. Kaya tuloy, buti parang ang nangyari na nawala na kay Sas. Ang nakasuhan na ngayon si Tambalos-los. If you didn't act like a feudal lord to me last year, I would have included you in my settlement case with Jobber, and you would have no record violating the Data Privacy Act, which would be a hard sell for any position that requires secrecy and discretion. You are on leash, my dear. Yan ang akala kasi niya, sobrang talino niya. Hindi niya akalain na pinaglaruan din siya. Yan nga yung yung kinakatakot ni Banat before nung hindi pa masyadong mainit yung labanan ni Tambalos-los na Pinoy tsaka ito ni Banat Bay. Nung nagkakapalitan na sila ng di magandang mga salita, ayan na yung nag-start na yung kasi dati pinapayuhan pa ni Banat Bay na mag-ingat ka, hindi ka basta, kumbaga parang huwag kang masyadong pakampante, pwede kang balikan ng mga yan. So, umpisa ka lang yan hahawakan, pagdating ng panahon, ilalaglag ka din. Ngayon, hindi siya makakaputak. Tandaan niya, convicted siya dito sa kaso niya na ito. Isipin niyo yun I'm not saying ito ginawa pero ito yung parang pinalalabas ni Sas. Si Reza, acquitted. Si Tambalos-los, guilty. Diba? Alam naman natin ng power ng presidente. Whether you like it or not. Kita nyo nga si Reza, hindi na makabanat, tahimik na. Ito naman si tahimik pero convicted pa. Hawak tuloy sa liig talaga. Wala. Isipin nyo yan. Tandaan ninyo, nakalimutan kasi nitong isang narcissist na ito. 6 na taon lang ang pagtakbo ang pagiging presidente. Isipin nyo, even if nabigyan siya ng limpak-limpak na salapi, milyon-milyon, ika nga, at napag-aral siya doon sa UK. Di umano, sabi ni Sas. Isipin nyo, may hangganan yun. You have to return unless makapagtrabaho ka siguro, diyan ka na, forever ka na diyan. Magawa mo ng paraan. Pero
ang point na hindi ka na makakabalik dito dahil sa kaso mo, masakit yun. Diba? Para kang na Joma season. So dito parang sinasabi ni Banat Bay na once na to bumalik dito si Tambaluslos na Pinoy, antemano kulong to. Kasi ano siya guilty. 'Di ba? Ngayon ang hula ko ngayon dito, parang sa ngayon itatago pa ng mga Marcos yan doon sa UK. Hindi nila pa uuwiin yan. Pero after matapos ang term ni President Bongbong Marcos, bibitawan na nila yan. So, mangyayari dyan, kung hindi siya makakuha ng permanent visa dyan sa UK, wala siyang ibang way kundi bumalik ng Pilipinas. And pagbalik nila sa Pilipinas, kulong siya. So, hindi na siya makakapagsalita. So, anything na pwede niyang sabihin sa media is non-bearing na. Kasi siyempre, tapos na yung termino ni Bongbong. Ano pang pakinabangan kung bibirahin si Bongbong Marcos? 'Di ba? So, yan yung sinasabi na digital ang karma. So, darating ang time, babalik yan kay Tambaluslos na Pinoy, kailangan niyang i-face yung consequences na mga pinagagawa niya ngayon. So, maraming salamat po.